Finally, malaking good news to on FPRRD's ICC case from Attorney Harry Roque. Ayan, syempre itong balitang ating matutunghayan ngayon ay nagmula kay Malacanang Watch 2024 at ito po ang inyong lingkod na si BT na magbibigay ng reaksyon at komento dito sa video na ating matutunghayan ngayon. At wag na natin pagtagalin at sabay-sabay na natin panoorin ang laman ng video na hatid sa atin ni Malacanang Watch 2024 at bibigyan natin ng reaksyon ang balitang ito. Pasok! Bigyan natin ngayon ng opinion, reaction itong post ni Attorney Harry Roque. Ayon, bago natin simulan ng video ito, nais ko nga pala magbigay ng credits dito sa boses na madidinig natin ngayon at bibigyan ng reaksyon. Walang iba kundi si General Macana. Siyempre, suportahan natin ang The General's Viewpoint ni General Macana. Siyempre, huwag niyong kalimutang suportahan mga katunay si General Macanas para maging updated tayo sa mga vlogs na inilalabas ni General. Pagpatuloy natin. Updates from The Hague. Defense replies to the prosecution's response to the defense challenge on jurisdiction. Summary highlights. Okay, to me, good news. Itong highlights na pinost ni Attorney Roque tungkol sa pag-uswag sa Bisaya, paggulong ng kaso ni PRRD sa ICC. Okay. Defense team of former President Duterte asked the International Criminal Court for the immediate and unconditional release of the former chief executive. There is no jurisdictional basis for the continuation of proceedings against Mr. Duterte. Yon ang nakalagay sa reply. Kasi ganito po yon. Una, ang defense nag-submit ng argument o petition ba sa ICC na wala ng jurisdiction ang ICC sa kaso ni PRRD. Tama naman. Diba? Wala naman talagang jurisdiction ng ICC dyan kay PRRD sa kaso na yan. Dito sa Pilipinas, wala na silang jurisdiction. Diba? Yun talaga. Diba? Kung yan ang binubutas kay PRRD, yung war on drugs niya, may butas din naman kami na nakikita sa pagkakadala sa kanya dyan. Dahil yung butas na yan, malinaw na malinaw pa sa tubig kanal. Diba? Walang jurisdiction ang ICC na dito sa Pilipinas. Tinanggalan na kayo ng karapatan dito. So wala na kayong pakialam sa mga Pilipino na nandito at hindi nyo na dapat sila pinapakialaman. Ngayon, yung kaso ni PRRD na sinasabi nilang kaso daw ni PRRD, di ba? Kung gusto nilang gumulong yan dito sa Pilipinas, kaso nga lang ang problema, kahit walang jurisdiction ang ICC dito, siya ang dinala dyan sa ICC. Diba? Yun ang malaking nakakainis. Diba? Talagang kahit walang jurisdiction, binigay sa inyo, tanggap naman kayo. Siyempre, unang-una, alam naman natin sikat yan si PRRD. Diba? Alam natin ang ICC medyo naghihingalo na Naghihingalo na, pwedeng mawala. So kailangan meron silang kasong hawakan para makita na patuloy pa rin silang umuusad. Kaya para sa tingin ko, kayo mga katunay, bibitawan ba ng ICC to? Si PRRD? Nako. So yung petition or argument na yon, nag-submit ng position ang prosecution. Of course, kinontra nila yon. So ngayon, ang defense nag-submit ng reply sa argument ng prosecution. I don't know, baka ang prosecution mag-submit din siya ng kanyang counter-reply. Ganon yung nakikita kong proseso. So ito, sa reply ng defense na nawagan ulit ang mga abogado ni PRRD for the immediate and unconditional release of the former president. Dapat naman talaga nire-release na yan si PRRD. Diba? Doon pa lang sa walang jurisdiction ng ICC dito, wala na Absuelto na siya ron Diba?
Tapos kung ano na pa yung binibintang kay PRRD na 30,000. Mariosep, yung iba nga dyan, gawa-gawa lang. Di ba? Na kunwari, maraming pinano sa PRRD, sus Mariosep. Ayaw na lang nilang sabihin na hindi, gusto lang namin mawala yan dito para mapila yung mga Duterte. Kumbaga si PRRD ang inuna nila eh. 'Di ba? Pero si PRRD, 'di ba, parang sinalo niya lahat yung kasalanan ng ibang mga. Pero nanagot na naman yung iba, 'di ba? Pero napaka-unfair talaga, no? Bilang isang dating pangulo na dapat nirerespeto, no? Bilang sa isang pangulo na nagbigay ng pagpapahalaga sa ama din ng pangulo ngayon, is ganito ang natamo niya na hindi naman dapat. 'Di ba? Kaya nga si Senator Amy, hindi naman natin masisi na gano'n na siguro parang medyo bumaligtad siya sa sarili niyang family, no? Dahil nga sa nangyari na yan, siguro sa utang na loob. 'Di ba? Marunong siyang tumanaw ng utang na loob. 'Di ba? Kahit man lang 'yon, mabayad-bayaran. Okay. PRRD's defense team first question the delay of the prosecution in disclosing materials related to the proceedings. The prosecution's failure to initiate goes beyond mere oversight. Such willful neglect palpably impeded the defense preparation of the jurisdictional challenge. Yan ang sinabi ng defense. Okay, next. The defense, likewise, asserted that the ICC cannot investigate acts committed to the state that is no longer party to the Rome Statute at the time jurisdiction is exercised. At the end of the day, it is the prosecution which must shoulder the responsibility for its miscalculated and untimely erroneous decision not to investigate within the designated time period. Ganito, umalis tayo sa ICC, I think 2018, so kailangan pa ng 1 year. So after 1 year, noong 2019, wala na. Totally out na tayo sa ICC. Ang prosecution, saka lang nag-imbestiga, 2021 na. Bakit mo iimbestigahan yung isang state na hindi naman member, hindi nasakop sa ICC? Yun ang argument o contention ng defense. Masyadong, kung ang prosecution siya na nag-investigate mula noong 2016, pag-upo ni PRRD hanggang 2019, pwede pa. Kasi may jurisdiction pa sila dito. Kasi hindi pa tayo umalis sa ICC. Bakit? Talagang ilang beses naman talagang isisiksik sa ulo nila eh. 'Di ba? Talagang wala na silang karapatan. Ewan ko ba kung bakit ayaw nilang bitawan. Kaya nga na sinasabi ko kanina, parang kumakapit na lang sila sa popularidad ni PRRD or 'di ba? No? Kasi kung tutuusin, wala silang karapatan. Ibig sabihin, walang jurisdiction dito yung ICC. So kung meron pa pwedeng dalhin sa ICC dito, pwede pa. Kahit wala na silang jurisdiction. Para saan yung wala ng jurisdiction? Kaya nga yung isang, sino pa to? Kaya nga isang si Solgen, hindi rin pumabor. Diba? Kasi nga wala ng jurisdiction. Wala namang kasing kokontrang mga tao dyan sa pagkakadala kay PRRD sa ICC sa The Hague kung talagang tama yung proseso. Kaso nga lang, hindi talaga naging tama yung proseso. Yun ang unang-una talagang nasisilip, yung jurisdiction na yan. Basta-basta na lang siyang dinala doon. 'Di ba? Samantalang pwede naman siyang litisin dito. Ngayon, sige, kaya hindi ba siya nilitis dito dahil alam niyo sa mga sarili niyo na absuelto siya rito at alam niyo sa sarili niyo na maaari siyang panigan ng korte dito kasi alam naman dito na tama yung ginawa niya. 'Di ba? Na hindi naman siya na may ruwisyo. Ang mga naperwisyo nyo, yung mga masasamang tao na nagpapakalat ng masamang bisyo. 2021 na nung mag-imbestiga sila. Kaya wala nang jurisdiction. Ganun po. Wala na talaga. Ano pa? Also,
The defense rejected arguments invoking the fight against impunity to justify an interpretation of the Rome Statute, even if combating impunity is deemed by many to be the raison d'etre of the International Criminal Court. The pursuit of accountability over a suspect's right to legal property and due process. Ano daw, ang ginawa ng prosecution is, fight against impunity. Impunity, ang pagkakaintindi ko, yung willful ba ng isang tao na ginagawa na lang niya ang gusto niya, impunity na parang siya na lang ang bida dyan, kaliwat kanan ng AJK, ganon ang impunity. Yun ang rason na kahit umalis na ang Pilipinas sa ICC, dahil yung ginagawa ng Duterte administration is walang hampas na pagpaslang, pag-EJK. Kaya, yun, nag-investigate pa rin. Sino lang naman ba dyan ang naaapektuhan? Sino lang ba dyan yung galit na galit sa war on drugs ni PRRD? Diba? Yung mga makakaliwa, yung siguro, yung mga drug lord na yan, yung mga nasagasaan ni PRRD, yung mga nakikinabang dyan. Yun lang naman eh. Pero alam nyo, kung magsisurvey kayo sa taong bayan, halos ang bukang bibig nila, no? Halimbawa, nagustuhan nyo ba ang pamamalakad ni PRRD sa Pilipinas? Napakaraming sumasagot na oo. Diba? Napakaraming sumasagot na oo. At alam nyo yung sinasagot nila. Pag tinanong nyo silang bakit? Kasi nawala yung adik. Kasi naging ligtas ng mga panahon ni PRRD. Kahit gabi ka umuwi, walang problema, hindi ka matatakot. 'Di ba? Ganun lagi yung nagiging sagot nila, halos pare-pareho lang. 'Di ba? Napuksa yung droga, nawala. 'Di ba? Pinagpaparis pa nga nila yung ngayon na hindi katulad ngayon, ganto, ganyan, nakakatakot na. 'Di ba? Nakikita mo nga naman ngayon, may mga nababalita. 'Di ba? May mga nababalitang ganyan na halos parang wala nang katakot-takot ngayon yung mga tao. Na pumaslang ng kapwa niya tao. 'Di ba? Hindi katulad dati. Takot na takot sila eh. 'Di ba? Hindi sila makagawa ng krimen. Although merong nangyayaring ganun, pero hindi ganun karami, hindi ganun kagarapal. 'Di ba? Kung gumawa man sila ng ganun, is nananagot sila. 'Di ba? Talagang natatakot sila. Kapag sila nahuli naman, sigurado dalawa lang ang pupuntahan nila, kulungan o sementeryo. Prosecution. Anyway, bala ng mga judges. The lawyers of the former president underscored that Mr. Duterte has never expressed a desire to shrink accountability. Quoting the statement given by Mr. Duterte upon his assent, if I committed sin, prosecute me in the Philippine courts with Filipino judges and I will allow myself to be jailed in my own nation. Yun. Ginamit ng prosecution yung statement ng Pangulo natin na hindi siya umiiwas sa accountability. Sabi ng Pangulo, PRRD, kung may kasalanan ako, usigin nyo ako sa aking bansa at ikulong basta sa aking bansa. So, ibig sabihin, handa si PRRD na harapin ang consequences ng kanyang war on drugs. Ayan naman yung sinasabi natin di ba? Aminado naman si PRRD. Bukal naman sa kalooban niya kung talagang may kasalanan siya, maging guilty siya. O sige, parusahan siya. 'Di ba? Inaamin, hindi niya tatakasan. Hindi katulad ng iba, tumatakas. 'Di ba? Pero ang sinasabi niya, dito sa bansa ng Pilipinas, sa bansa niya, dito siya usigin, dito siya makulong. Hindi sa ibang bansa. Dahil alam nyo kayo, sa ibang bansa, wala kayong pakialam. Dahil wala kayong jurisdiction dito. At saka wala namang naging biktima na wala namang naging biktima na taga-ibang bansa. 'Di ba? Meron ba? Wala naman.
Kaya wala talaga kayong karapatan. Unang-una, walang naging biktima ng taga-ibang bansa. Pangalawa, wala kayong jurisdiction dito. Wala na kayong karapatan manghimasok sa kung anong kaso dito sa Pilipinas. Ngayon, si PRRD, kung sakaling mag-guilty siya, handa niyang harapin lahat. Handa niyang pagdusahan yung ibinibintang sa kanya, yung inaakusa. Na kung yung tamang yun ay magiging mali, o sige, tatanggapin niya. Basta dito sa bansa. Kaso nga lang talaga, yung sinasabi ko kanina, natatakot sila eh. Alam kasi nila, imbis na si PRRD ang matakot, yung mga nag-aakusa sa kanya yung natatakot. Kasi alam nila na si PRRD ay maaabswelto rito. Maaaring ganun ang mangyari. 'Di ba? Dahil kahit ang taong bayan, wala namang nakikitang butas doon sa nagawa ni PRRD. Although, may mga napaslang, pero, 'di ba? Yung mga napapaslang na yun, sure ba na talagang kay PRRD lahat at utos niya talaga yon? Ultimo yung inosente? Diba? Uulitin ko, hindi kaya gawa yon ng mga taong gustong sumira ng war on drugs. Diba? Kailang, dapat sa kanyang bansa. Oo. So, ang tanong, bakit hindi ginawa dito sa Pilipinas? Yes. Functioning man ang ating mga korte. Bakit dalhin pa sa ICC na wala namang, hindi naman tayo member sa ICC? Ganun po ang rason. So, sana, pagdasal natin ng mga judges. Yes. Ma-open up ang kanilang, yung wisdom ba or ano, na pagbigyan nila ang petition na palabasin na si PRRD dahil wala na ngang jurisdiction ang ICC. Sana nga mabuksan pa yung mga utak nila. Okay? So magbasa lang ako ng mga few comments. Cecilio Katingob, yes, Duterte never disowned the AGK. Yes. And he used to say he assumes responsibility. He's willing to face trial in court by a Filipino judge and get jailed in a Philippine jail. Yes. Ganun lang yan. Oh. Diba? Bakit mo dalhin sa banyaga? Ayon, natating natunghayan ng video na nagmula kay Malacanang Watch 2024. At syempre natunghayan natin ang boses na yun na binigyan natin ng reaksyon na nagmula kay General Macanas. Kayo mga katunay, anong masasabi niyo tungkol dito? Comment lang po kayo sa comment box. So once again, I'm BT and I'm out. Peace.